Balikan, subaybayan, panoorin ang programang Balitang Reporters Action Ngayon. Ito lamang sa impilan ng CCN News Filipino News. Ang Balitang Reporters Action Ngayon, umuugnay sa mga sariwang balita sa pamagitan ng mga CCN Patrol Reporters. Luzon, Visayas, Mindanao. Ito ang Balitang Reporters Action Ngayon. Walang sinasanto, walang pinapaburan tungo sa pag-unlad ng ating bansa, kapayapaan at tumating. Balitang Reporters Action Ngayon kasama ang CCN Patrol. Okay, isang magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon ho ay narito po tayo sa Cainta Rizal na kung saan ay tayo po ay pinapapunta ng direktor ng Muslim Affairs Office. Cainta Rizal, ito po yung kanilang tarpaulin na sa labas. Ngayon ho ay papasok po tayo dito sa kanilang opisina at na kung saan ay ito po yung kanilang opisina. Kamumuno po ng kanilang direktor na si Direktor Dato Umar Amama. Ngayon ho ay narito po tayo ngayon sa tanggapan ni Direktor ng Office of Muslim Affairs na si Dato Umar Amama, na kung saan ay ating hong kabayan namin may kaugnayan din ho sa kanyang mga nagawang aksyon dito sa kanyang tanggapan. Ngayon ho, meron po tayong itatanong sa kanya. May kaugnayan din ho sa yung panukala ng ating kagalang-galang na mayor, si Mayor Nito, dito ho sa Cainta Rizal. Tatanungin po natin yung ating direktor. Direktor, magandang umaga po. Live po tayo ngayon sa CCN News Filipino News at Balita Reporters Action Ngayon. Meron po akong balita, may kaugnayan sa mga kapatid kang meron pong gagawin na aksyon ng ating mayor sa ating mga kapatid. Yes, sa lahat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Magandang umaga po. Tungkol naman doon sa sinabi ni Mayor na itong Cainta Muslim Affairs ay bali ito ay kanyang opisina under annex building na dito. Opo. Tapos nung sinabi niya na yung tungkol sa mga kapatid natin Muslim, sa halimbawa kung may namatay na taga Cainta, na sasagutin niya lahat yung mga gastos, palibing. Okay. Yun naman ang kagandahan ng binigay sa amin, binigay ng opisina ni Mayor sa mga taga Cainta. Ito pong Cainta Muslim Affairs ay laki ng papasalamat namin kay Boss Steve Neto ng ating Mayor ng Cainta dahil ibinigay niya po itong ating Cainta Muslim Affairs na parang hindi niya kami pinapahirapan dahil alam niya kung ano ang batas. Oo, dahil siya ay attorney. Ngayon po, pangalawa, yung pong pagpakasal ng taga Cainta, kung gusto nila magpakasal sa Cainta, sasagutin din ni Mayor ang gastusin sa lahat ng mga gastusin sa mga gustong magpakasal dito sa Cainta. Kung ano naman, kung yung hindi naman malaki ang kasal, pwedeng sa munisipyo o kaya doon sa conference room, doon yung papaganap yung ating kasal. Mashallah. Ang mga kapatid natin Muslim. Malaking tulong din yan sa atin ng ating kagalang-galang na mayor dahil binigyan tayo ng opportunity para gampanan yung ating pangangailangan na hindi naman natin makakayanan. So ngayon, dahil kayo po ay direktor ng Office of Muslim Affairs dito sa Cainta Rizal, ano po yung nagawa natin ng mga hakbang o tulong sa ating mga kapatiran na mga Muslim? Kasi di ho ba ang Office of Muslim Affairs
para ho sa mga kapatid natin, di ba? Yes, yes. Oo. So, pili po kayong magsalita, Director, na Yes po. mula kayo ay niluklok bilang Director ng Cainta Rizal o Office of Muslim Affairs, ano po yung nagawa natin na mga tulong sa ating mga kapatid? Tungkol naman sa ginagawa ng Cainta Muslim Affairs, ginagampanan po namin ang aming trabaho. Dahil yung sabi ng aming boss, tungkol naman sa mga kamusliman dito, sa 3 holiday, ng halimbawa, Eid al-Fitr, fasting, Yeah. nakalaan doon ng budget na gagastusin sa fasting at saka sa Eid al-Fitr at Eid al-Adha. O, dinidistribute namin yan sa 19 na muski Muski. na naka dito sa Cainta. Pinaghati-hatihan po namin yan sa 3 beses. So, yun po. So, alhamdulillah, ilang taon na po kayo bilang director ng UMA, director? Ay, nung una pa lang yung Islamic and Cultural Council ng samahan ng umbrella ng mga Muslim sa Cainta, nung na-accreditate sa munisipyo, sinubukan din namin na i-create yung Cainta Muslim Affairs sa tulong ng mga ating mga sangguniang bayan. Ay pumayag naman sila na i-create yung Cainta Muslim Affairs dahil para sa ating mga kamusliman dito sa Cainta noong 2021. Wah, tagal na ho. So, sino po yung nagtulak sa inyo na kayo ay maging director nito? Dato Omar Amama. Depende siya gusto ni boss. Kung sino ang pinaupo niya, ang importante, itong Cainta Muslim Affairs dito sa Cainta ay nandyan na yan. Oo. Hindi na talagang basta matatanggal yan dahil batas. Okay. Naging batas sa Sangguniang Bayan dito sa Cainta. At yung mga staff naman dito sa Cainta Muslim Affairs, nasa kay mayor yan kung gusto niya tanggalin o gusto niyang palitan. Wala tayong doon sa desisyon ng ating boss. Opo. So, di ba, Director, meron pong naisa batas yung tungkol ho sa tribal, tulad halimbawa doon sa Kulya, Tandang Sura, ay meron silang community na tribal, na may mga leader na tribal. Meron din ho ba dito sa Cainta Rizal? Yung tribal. Opo, tribal. Halimbawa, Maguindanao, Maranao, may mga leader. Dito sa sa Cainta. Opo. Dalawang tribe na lang nandito, Tausug at saka Maranao. Okay. Oo. Kaya yung Maguindanao, wala pa akong naririnig na nandito sa Cainta. Kasi itong mga Muslim natin dito sa Cainta ng Maranao, dito po sila na dumami. Dahil parang boundary kasi ito sa probinsya malapit lang. Opo. At nagustuhan ng mga kapatid natin Muslim ang pamamalakad ng ating boss, ng mayor ng Cainta. Dahil pantay-pantay ang tingin niya sa mga kinakasakupan niya. At kung may mga ayuda naman, hindi naman siya pumupili na basta nandun ka, bibigyan ka, Muslim ka man o Christian, bibigyan ka. Okay. So, ano po yung karagdagan ninyo, Director? Baka meron kayong ipahabol pa na karagdagan sa ating interview sa oras na ito. Yes po. May karagdagan po ba kayo? Gusto ko lang siya na manawagan sa ating mga kapatid na Muslim dito sa Cainta. Okay. Ito pong Cainta Muslim Affairs ay dapat ay para sa atin yan. Karangalan natin ng mga Muslim, mga Maranao, Muslim, Tausug, na mayroon opisina ng Cainta Muslim Affairs dito sa Cainta. Dahil lahat ng mga problema natin Muslim ay dito natin inaayos. Yes. At kung minsan may mga gulo, at yun din ang sinasakluluan namin, alam naman natin na tayong mga Muslim pagka yung tungkol sa mga gulo at hindi pagkakaintindihan ay nagbibigay tayo ng mga sadaka, papakain sa mga tao, kanduri, yung sabi natin kanduri na sinasabi natin sa kamusliman. So, yun po ay kung alin ang makakaya ng Cainta Muslim Affairs ay tinutulungan po natin sila. Okay, huling pananalita, Director. Ano po yung pananawagan ninyo sa ating kagalang-galang na mayor at lalo na sa kanyang mga tauhan dito sa Cainta Rizal? Yes po. Tungkol naman doon po,
ang aming mayor na talagang inaano niya kami. Binibigay sa amin kung ano ang aming gusto. Katulad yung sinabi ko na nagdag niyan nung kami nag-budget, OPSEC, nag-budget sa Baguio, dinagdag niya yung 2 pakay na kailangan natin mga Muslim. At sana, ipakita po natin sa kanya na suportado natin ang ating mayor. Dahil wala akong nakita o kaya na mayor na katulad ng ating boss, Ekik nito. Okay. Yun lang po. Napakausay po yan ng mayor. Okay, yun lang po ang ating panayam kay Director ng Office of Muslim Affairs, si Dato Omar Amama. At napakaganda po yung kanyang paliwanag at yung kanyang mga layunin sa kanyang tanggapan. Mula ho dito sa kanyang tanggapan, sa opisina niya, dito ho sa Office of Muslim Affairs, ang inyong lingkod, Mads Pangulima. Mabuhay po ang sambayanang Pilipinas.